Kasi parang nangangapa po ako sa dilim eh. Talagang as in newbie po talaga ako. Nung mga last time na down ako, nawawalan ako ng hope. Confusing po sa pagkuha ng NEET dahil hindi ko po alam kung paano simulan. Ang layo po kasi ng VA sa mga previous work ko. At dahil first time ko po, as in, mas gusto ko po na kasi mag-work from home para sa baby ko na 1-year-old. Ano ba yung previous work mo, Ma'am si Joby? 6 years po akong HR. So, Ma'am ngayon ba hindi ka na nag-work? Nasa bahay ka na po? Yes po, housewife po. Housewife? Full-time po. Opo, full-time. Alam ko half-time, part-time part-time Oo. na asawa. Opo. Bali, as in talagang newbie po talaga ako dito po sa virtuals. Nagre-research po ako regarding that. Diyos ko po, ang dami po pala pag virtual. Oo. Oo nga po. Kumbaga yun ko, napanood ko nga po sa YouTube nyo na, ayun po, na talagang kailangan mag-focus ka kung ano yung gusto mo. Eh yun nga po, nalilito pa din ako. Sa dami po kasi parang, honestly po, ako po ay nagtatry ako yung kahit sa mababa po muna, yung data entry, para magamay ko po siya. Kasi sa mga previous work ko naman po, naghahak naman ako ng computer, nag-update ako ng records, kumbaga, more on interview po ako, one-on-one din. Pero sa pagkaan naman po, handle naman po ng computer sa Google, medyo naman po ako, Google, Microsoft, Adobe, yan po. Nahahandle ko naman po siya. Oo. Eh ngayon po, nag-ano po ako sa data entry. Honestly, ma'am, nag-ano nga ako sa Upwork eh. Nag-create ka ng Kasi- account. Opo, nagsasenda rin po ako ng mga proposal, yung ganun po. Tinry ko po kasi talagang pinapunod ko po yung sa yung sa inyong channel. Na ganon. Eh, sabi ko parang hindi pa siya tight na talagang hindi pa ganun yung profile ko. Kasi parang nangangapa po ako sa dilim eh. Talagang as in newbie po talaga ako. Nung mga last time na down ako, nawawalan ako ng hope. Kasi nga po as newbie, parang ay, para sa akin ba talaga to? Kasi pwede po ba yun yung HR mag-switch as VA? Possible Okay. pa ba yun, ma'am? Doon sa tanong mo na kung pwede ba magsiswitch, oo naman. Kasi kahit nga wala kang knowledge wala kang past work talaga, pwede naman. Kasi meron nga ako naging estudyante na plain housewife eh. Never siya naka-experience magtrabaho. Tapos nag-take siya ng course na marketing automation. Then ngayon, ayun, nasa team na siya talaga at nakakapagbahagi na rin siya. Naging team leader ko rin si Ma'am Shirisa, which is isa siya sa in-interview ko nung sa YouTube. Pero ngayon na siya, marami na siya naging client and at the same time tumutulong na rin siya sa ibang mga naging students pa namin. So yes. So kung yung pagiging HR, lalong hindi naman yan magiging imposible, 'di ba? Dahil may background ka na. And meron din ako naging estudyante na in-interview ko si Caris, kung nakita mo. Ano naman siya, VA siya. Tapos nag-aral siya ng MA. But until now, nagagamit niya yung MA knowledge niya or marketing automation. Pero mas may background siya sa HR. So nagagamit niya pa rin yung pagiging VA and HR niya. Kumbaga pinagsasama niya, pinagko-combine niya. Nawalan po kasi ako ng hope kasi ma'am, na-interview na po ako actually. Naka-experience na po ako ng failure dito sa VA. Kasi as in talagang gusto ko po talaga eh. Gusto ko siyang matutunan. Gusto ko talaga pong, kumbaga yung niche na yung tatama po sa akin na makakatulong ako sa iba, sa mga client. Parang hindi ko, sa ngayon po, parang alam ko, kaya ko kasi gusto ko po talaga. Yun nga lang po, ang hirap mga pa sa dilim nang hindi ko talaga siya as in talagang yung pong talagang nakukuha or kumbaga nagagamay. Kasi po ako po ay na-failed last time. Kaya nga po na po ako sa inyo, talagang sobrang happy po. Kasi andyan po kayo, thank you po. Parang umasa po kasi ako sabi as newbie, hindi na po ako magme-mention na newbie, ano na experience required, ganyan na agency po kasi siya. Kumbaga, ang ine-expect ko po is, tutulungan po ako. Kasi po, yun po yung ine-expect ko talaga. Kasi as newbie, no, required na experience kasi kaya nga po ako papasok kasi gusto ko siyang matutunan. Then, yun nga po, na hindi daw po ako knowledgeable. Parang 3 times. Parang, ouch, parang para sa akin ba talaga to? Parang yun po. Yung failures kasi and rejections, Ma'am Shi, talagang part yan ng proseso. So, embrace mo lang na nagkakaroon ka ng masasakit na moments sa freelancing life mo. Kasi I'm sure one day, you will look back dun sa mga yon at sasabi mo, ay, kinaya ko.
'di ba? And kahit naman ako, lalo nung mga panahon namin 14 years ago, wala naman kaming makakausap na kagaya nito talaga. Opo. Wala rin mga guidance na mga tutorials talaga sa YouTube, mga course, walang gano'n, 'di ba? So, talagang ikaw ang kikilos, tapos kung may mahahanap kang resources sa Google, hahanap ka. Kung meron mga kahit papaanong basic tutorials na pwede kang mapulot, pero mas para ngayon, mas marami kang matututunan na ngayon. Mas madali na nga ngayon sa totoo lang. Marami May pang mga free webinar po, ano po? Oo, yung mga webinar na yan, mga workshops, tapos yung mga community, 'di ba? Like yung Home-Based Mom Diaries, pero marami ka pa makukuhang community. Then marami ding mga tutorials kagaya doon sa channel natin, may mga basic tutorials doon kung paano mga email management, calendar management, ganyan. Yun lang talaga. Kumbaga kailangan mong tiyagain na mag-aral. Tapos, kailangan mo na pag nag-aaral ka, i-a-apply mo na siya, as in pa-practicein mo na siya. And then, sigurado, meron pa ring failures yan. Marami pa ring rejections yan. Kaya may rejections para malaman mo din, alin dyan yung hindi hindi mag-work on sa'yo, at alin dyan yung mag-work on sa'yo. Natutunan ako dun sa isang coach Parang ang ginagawa niya, meron siyang tracker, let's say Google Sheet. Marunong ka mag-Google Sheet, Ma'am G? Yes po, may ano naman po ako. Yon. So, kunwari, Google Sheet. Ang ginagawa niya, itatrack niya kung, let's say, dito sa isang column, Upwork, OLJ, Fiverr, ganyan. Pero ikaw na bahala kung paano, no? Pero yung itatrack niya kung saan siyang website nag-a-apply, nakailang application siya, ano yung naging status, kung ito ba ay for application pa lang, nagpasa na ng resume, for interview, Naka-consolidate na, ma'am. Oo, nakaganon. Ngayon, bakit ko sinasabing ganon? Kaya mo tinatrack kasi ang rule yata is parang na kapag hindi ka pa naka 100 na rejection, then hindi pa matibay ang loob mo. So parang, alam mo yung parang, ano mo, okay. So, today, ang susubukan ko, mag-a-apply ako dito. Ito yung lalagay ko sa, ano ba tawag doon, yung parang cover letter. Pero mamaya pag-uusapan natin yung tungkol sa niche Yung sinasabi ko lang muna sa'yo, yung diskarte. Okay? Pero babalik tayo sa niche. Doon sa, kunwari, sa cover letter. Ito yung style na gagawin ko ngayon. Pero hindi ko sinasuggest na mag-template ka. Pwede kang kumuha depende sa kung ano yung nakalagay sa job description at kung ano yung sa job description. Minsan may message pa dyan yung client, di ba? Sasabihin niya, make sure to put the word purple in your application to make sure that you read all the, yung nilagay kong sa job description, di ba? So, may mga hint na ganyan. So, dapat nagbabasa ka mabuti. Tapos, pag naggawa ka ng cover letter, make sure na hindi ka nakafocus sa sarili mo. Nakafocus ka dun sa sinasabi ng client. Hanapin mo yung pain points dun sa or problema dun sa job posting. Sabi nila, I need help with my emails. I'm trying to send emails to 2,000 subscribers but I'm not growing. Mga ganon. So alam mong may problema siya, 'di ba? Nararamdaman may problema siya. Pagka kailangan mong maintindihan at alamin ano yung problema na gusto niyang iparating dun sa magbabasa, which is tayo. Pag nakuha mo 'yun ang babanggitin mo sa cover letter. Example, upon reading your job description, your job posting, I see that you are in need of someone who knows about email marketing because mukhang Tagalogin ko na lang. Mukhang sabi mo kasi hindi ka pa nakakakuha ng growth sa benta nyo o hindi pa kayo nakakapagbenta. So pwede mong ganunin. 'Yon. Technique na lang po, po. Oo, kumbaga parang kunwari ikaw, bago ko nagbigay ng advice, tinatanong ko muna ano problema mo, 'di ba? Opo. 'Di ba? So kung i-relate ko 'yan doon, inaalam ko ano yung problema. Pag nalaman ko na yung problema, sasabihin ko, alam mo ma'am si Joby kasi ganito 'yan. So based sa sinabi mo, sabi mo may problema ka sa ganito, tapos sa niche mo hindi pa malinaw, tapos mukhang ang diskarte mo parang parang pasa ka lang ng pasa sa iba't ibang job posting, kahit ano yung tas ang skill mo ay data entry, ganito. I think ang mas kailangan mong gawin ay mag-aral muna ng skill na pwede natin yan. Alam mo yan, tapos siya ako ngayon i-convert into a cover letter. Okay. So, kumbaga ina-address mo yung pain point ng client. Tapos, pwede kang magbigay ng what I can do is to help you in managing your emails,
help you with ganito, yan, ganyan, ganyan. Para customize, para mas personalize. Kesa yung magka-copy-paste ka lang. Kung magka-copy-paste ka man, make sure magmamatch pa rin yun sa needs niya. Oo, gagamit tayo ng ChatGPT, maaaring ganon. Pero, i-ano mo pa rin siya na kailangan ang tunog nun, pagka kinuha mo kay ChatGPT yung sagot, tunog nun, ikaw pa rin ang nagsasalita dapat. Parang kinakausap mo yung client. Okay, now, sabihin natin, ganun ang ginawa mong strategy. I-track mo ngayon yun. Okay, today, ito yung ginawa mo. This is the strategy na ginawa ko. Tapos, tignan mo kung ano ang magiging results. Diba? Kung sabihin natin, rejected pa rin. O, data track mo. Okay, so rejected pa rin ako. I'll try again tomorrow using the same result. And I'll see what will happen. Kung may mga babaguhin ka man, nakikita mo na natatrack mo. Kasi baka kasi kaya ka nare-reject, marami kayo nag-a-apply. Maraming reason kung ba't nare-reject, di ba? Sa Upwork, di ba? Meron niyang kung per connect. Minsan nagbibid pa, nasa taas. So, hindi laging dahil hindi ka lang, hindi ka qualified. Kundi maraming dahilan ba't tayo nare-reject. Opo. Ba, yun. So, Doon nga po ako, Ma'am Shi, nagulat. Kasi hindi ako kasi familiarized dun sa Upwork. Sa inyo ko lang siya nakikita or sa pag nagsisearch po ako. Ay, ganun pala. Nung nagawa po ako ng profile ko, ay, ano yung connect? Parang naano po ako na sabi ko, ang dami pala nito. Ngayon lang po nung talagang nagstay ako sa house. Doon ko siya talaga naisipin na gusto ko lang kasi gusto ko nang spend more time to my baby. Kasi nga po, sa tagal ko na po din nagka-baby. Parang gusto ko talaga siya na gawin na kasama naman yung baby ko, na magtrabaho ako. So, ayan, pag-usapan din natin yan. So, baby, yung niche, okay? Now, babalik lang muna ako sa diskarte ha, para hindi tayo mawala. Mahalaga na itatrack mo yung progress mo. Kasi kagaya niya, sabi mo, ngayon ko lang po natutunan yung ganito, na may connects na pala sa Upwork. So, meaning, everyday we learn, everyday nakikita natin kung ano yung mga nababago sa platform, sa diskarte, sa ng client, yung parang attitude ng mga clients, paano ba sila nag-hire, kailan ba yung tamang oras na dapat mag-apply. Kasi sa tracker mo, pwede mo yan. Nag-apply ako mga around 8 p.m. So, subukan ko naman kaya magpuyat ako ng konti, mga around 11 ba, kasi mas active sila. Para nakikita may progress. Mas ma-excite ka kasi, ay, uy, nag-work, merong tumingin na client, nakalagay, nag-view siya. Pero mukhang hindi na parang meron pa siyang inibang ini-interview. Hindi kaya dahil yan sa cover letter ko? Hindi kaya dahil may kulang pa ako sa profile ko? How about, kasi hindi ka pa na-interview. Sabihin natin, how about tomorrow, tingnan ko kasi dun sa job posting niya, sabi kailangan daw may knowledge about Calendly. Hindi ko pa alam yung Calendly. Subukan ko nga i-check sa tutorial ni Ma'am Shi, baka meron. Then, yung magiging knowledge ko doon, mag-i-screenshot ako, ilalagay ko sa portfolio ko and sa profile ko, para kapag meron ako mga na-encounter, meron na rin akong about Calendly tutorial. And then, tatry ko ulit mag-apply. However, sa Upwork kasi, may bayad per apply. Diba? But it shouldn't stop you kasi maraming ibang platform. Diba? Hindi lang naman Upwork. So, pwede mo naman sa susunod. Kapag talagang wala ka ng connects, instead na bumili ka, unless capable ka lagi magbayad, try naman natin sa ibang platform. 'Di ba? Sa OLJ or sa iba pa. Kasi marami, hindi lang ako sobrang naglilista ng mga online job sites kung saan. Then, kung okay ka rin doon sa, kunwari, agency, pwede rin. Kasi ako nag-agency rin ako before. Sa agency kasi, may cut sila, malaki ang cut nila. Pero kung kahit papano, matitrain ka naman din doon, why not? Regarding po sa pag-agency, kasi yun nga po, na-reject ako doon. Parang mas more on may din po ng experience as BPO, po. Yun. Yes. Meron talagang mga agency na ang prefer nila yung may experience na or may knowledge na. May knowledge na. Kasi nung nag-start ako nun, ang experience ko lang naman talaga, call center agent. Kasi siguro dahil less na yung hassle nila sa pag-hire kasi client ready na yun eh. Siyempre, kikita na lang sila agad ng kikita, mas mabilis, di ba? Sa panahon kasi na to talaga na nagkakaroon ng mataas na kompetisyon sa freelancing, kailangan mo talagang gumawa ng paraan para mag-step ahead. So, ano yung pwede mong gawin para hindi ka man call center, wala ka man call center background, at least yung speaking mo ay maging maayos. So, marami rin naman pwedeng maging pang-practice, di ba? Like yung episode, pwede ka mag-create ng account doon for free and kapag ka sign up ka, na-approve ka. Alam ko kasi may yung approval process pa, parang ganon.
Pag na-approve ka, pwede ka mag-practice na nakikipag-usap sa ibang tao sa ibang bansa. Kasi sila din, gusto rin nila mag-practice sa pag-i-English. So, walang judgments doon. As in, mag-uusap lang kayo ng kahit ano. Para ma-build lang din yung confidence. Yun, pwede mong itry. Lalo na kung may concern ka doon. So far ba, Ma'am Shi, how's your English? Ako, ano lang ako, conversational lang din ako. Conversational lang din po. Pero nakakaintindi naman po talaga. Pero nakakaintindi. sa mga ano ko po ang mga haharap ko pag nag-i-interview ako, kailangan naka-level po Hindi mo kailangang Englishin yung mga dapat applicants. Kasi more on mag-hire ka, mag-accommodate ka ng simpleng tao. Mga Hindi ka Pinoy. naman pwedeng, yes po. Okay. Dito lang po sa atin, kaya medyo hindi ako ganun ka, ano talaga, parang conversational lang din po talaga. Okay. So, balik tayo. Mayroon akong HR background. Gusto Yes mo po. ba na yung ngayon, yung mga a-applyan mo o yung mga trabaho na a-applyan mo ay related pa rin sa HR or iba na? Medyo parang gusto ko po as switch talaga, iba po talaga Okay. So, Opo. iba. What do you mean iba? Meron ka ba parang particular na uri ng business or niche na gustong I-push pag-aralan? Oo, Opo. mas-i-push. Nari, real estate, mga ganyan, health, yung mga Yun nga po, kinalaman Ma'am doon. Shi, ayun po talaga yung struggle ko. Kaya sa daming niche, kailangan mong pumili para hindi ka ma-overwhelm. Pero iniisa-isa ko po kasi talaga kung ano ba talaga yung niche na pwede sa akin, ano yung fit po sa akin. Kasi parang, yun nga po sa dami, parang nalilito talaga ako. Oo. Parang ano lang yan Kasi ako nag-start ako, wala namang niche akong alam. Opo Basta nga kung po ano yung mga job postings na nakikita ko, na sa tingin ko, match dun sa kaya kong gawin, pina-applyan ko. Diba? Opo. Unlike ngayon kasi, may mga niche-niche ng ano Yan. Pero Yun kung nga po, talagang wala pa, hindi naman din maging dahilan yun para hindi ka rin Apo, tumuloy. Okay? Apo. So, ang meron ka, mga skills. So, sige, kalimutan mo muna natin yung niche. Walang problema. May mga skill ka naman. At least, sa sarili mo, ano yung mga skills dyan na may interest ka talaga? Yung parang may gusto kang ginagawa. Kunwari, sa personal na lang. Mahilig ka ba mag-bake? Or, mahilig ka bang, ano ba, kunwari, mag-exercise, mga ganyan. O kaya, yung meron bang motherhood, mga ganon, or may mga coaches ba na parang meron ka mga ina-idol na coach na parang gusto mong tulungan, mga ganon, pwede ka doon Kayo nga, mag-start. ma'am, kaya nga ako na-inspire kasi nakita ko yung sa YouTube, yung sa inyo po. Kumbaga, nakikita ko po. Yan, inaabot nga po ako ng 2 a.m. kasi pinapanood ko kung ano ba talaga yung sa inyo pong channel. Inaabot po ako ng 2. Every channel nyo po, di ba, may iba-ibang niche doon. Iba-iba po yung, kumbaga, by episode. Kumbaga, chinecheck ko siya. Sabi ko, ito ba fit ba sa akin to? Yun po. Kaya nga, parang, sa dami nga po, ay, kaya ko naman to. Ay, meron pa tong isa. Parang kaya ko din naman to. Yun lang, baka malunod ka kasi. Yun nga po. Yung sinasabi ko, Ma'am Shi, sabi mo nanonood ka sa akin. Ang Apo. pinapanood mo sa akin, yung tinuturo ko. Pero, nagka-interest ka bang alamin paano ba yung isang content creator? Apo. Ang inaalam mo kasi, yung tinuturo ko na skills Pero yung kung sino ba si Ma'am Shi, isang content creator. Ano ba mga ginagawa niya? Ano kaya mga kailangan niya? Kasi nakikita ko, baka may struggle siya sa time. Kasi nag-freelancing na siya, tapos nagko-content pa siya. Hindi kaya may problema siya sa pag-edit ng videos. Mga struggles din siya sa pagpo-post sa social media. Nagigets mo? Opo. Yes, ma'am. Yes So, po. inaalam mo din yung posibleng pain points ko, di ba? Opo. Kunwari, pag Oo nga po ngayon, sabi mo, parang hindi masyado nakaka-post si Ma'am Shi sa social media. Di ba? Yes. Yung sinasabi ko na kung kung sino yung pwede mong i-target. So, hindi man ako, pero sa mga content creator, meron ka ba nakikitang tao dyan? O kunwari, coach. Kaya yung parang aalamin mo muna. Ito yung sinasabi na kailangan curious ka. Yung curiosity mo. Kasi doon, makikita mo saan sila nag-i-struggle. So, kung si Ma'am Shi, nakita ko kasi parang hindi siya laging nakakapag-post. Tapos, ang post niya, paiba-iba. O kaya, iba-iba yung timing. Tapos, parang wala masyado nagla-likes. Ano kaya yung pwede kong gawin? Kunwari, ikaw, ano kaya yung pwede kong gawin para matulungan si Ma'am Shi na maging consistent sa pagpo-post sa kanya sa Facebook niya,
O kaya dun sa community niya, parang hindi na masyadong active. Ano kaya yung pwede kong maitulong kay Mamshi? Para maging alive yung community ulit. Sa social media niya, baka meron akong maitulong sa content management, ganyan. Tulungan ko siya sa Canva, tulungan ko siya sa pag-schedule. Gets mo? Pag Yes po. tulungan ko siya sa pag-cut ng mga long videos niya, baka pwede namin gamitin sa YouTube Shorts para makapag-promote. Ganon. Opo, yes po. Aalamin mo ano yung problema nung client. Kung hindi ka man kasi sa mga job posting sa Upwork, nakalagay na yung problema. 'Di ba? Nakalagay na yung job posting. Yes po, yes. Paano kung wala ka ng connect? So, saan ka nahanap ng client? Dito na papasok yung direct client. Yung walang kinalaman yung mga online job sites. Ito na yung parang freelancer ka na maghahanap ka ng mga target clients na pwede mong opera ng tulong. Pero Opo. para makapag-offer ka ng tulong, kailangan alam mo problema nila. Hindi ka pwedeng offer ng something na hindi naman nila kailangan. Dahil for Yes sure, po. hindi ka naman namin papansinin. 'Di ba? Kunwari, Yes ang po. problema ko ay video creation, tapos o-operan mo ko ng ibang skill. Ano ba? Kunwari, Ma'am, gusto niyo po ng bahay? Di ba? Kaya ka siguro nag-i-struggle na ano ba yung aaralin ko? Ano ba yung uunahin ko? Kasi sa daming skills sa pagiging virtual assistant, malulunod na ako. Opo nga. Diba? Pero kung meron kang makikita, babalik ta rin natin, instead na mag-focus ka lang sa skill, how about alamin mo muna yung problema nung taong iniisip mong pwede mong tulungan? Ano yung mga struggles niya? Then, tsaka ako magsisimulang mag-aral. Opo. So, kailangan niya ng short videos. Ano kaya yung mga pwede kong pag-aralan? Kunwari, CapCut, kaya Filmora. Subukan ko nga mag-install ng Filmora at mag-practice. Pero kung hindi mo bet yun, pwede naman kasi hindi naman lahat ng skill na naka-available online, kailangan mong pag-aralan. Opo. Diba? Kasi hindi naman natatapos yun. Parang unlimited ang skill natin. Mahirap yun na puro aaralin mo lahat. Malulunod ka rin talaga. So, kahit focus ka muna dun sa bet mo, kahit 5 muna na major, di ba? So, syempre, pag nakakapag-aral ka na, di ba, nag-practice ka na, lalo, Filmora, so gagawa ka na ng portfolio, screenshot mo, ito na yung mga na-edit mo, o kaya, maggawa ka ng mga sample na short videos, i-collectahin mo sa Google Drive. Tapos, pag mag-a-apply ka, uy, Mamshi, okay lang ba mag-present ako sa'yo? Kasi meron akong kinolect ng mga short videos dito. Gusto ko sanang ipakita sa'yo. Medyo napansin ko kasi kung okay lang, Ma'am Shiha, na kasi nakita ko kasi medyo hindi ka nakakapag-post. Gumawa po ko ng samples dito, baka mapakinabangan mo. Di ba? Pwede po. Opo. Wala ako masyadong tingnan ko yung gawa mo. Tapos pag nakita mo, kung magustuhan ko, edi okay. Di ba? Uy, pwede ko bang pwede ba ako magpagawa pa sa'yo ng mga videos? Ganun. Doon yung pwede magsimula. Ngayon, kung hindi man nagustuhan ni Ma'am Shi yung gawa mo or hindi niya kailangan pa ngayon, maaring hindi niya afford or maaring meron siyang ibang plano, ganyan. At least, nakapag-practice ka. Meron kang samples. Nagka-experience ka. Nagkaroon ka ng, sabihin nating rejection o kaya paano kung in-approve, paano kung nagustuhan, edi may trabaho ka. Then, hindi mawawala yung portfolio mo kasi pwede mo siyang gamitin sa mga ibang pagkakataon. Sa ibang tao. O, I created a sample works here. Maybe you can check out my samples. Tapos, mag-a-apply ka naman sa ibang tao. These are my sample works. Diba? Opo. Thank you, Mama Shi. Opo. Ganyan naman kasi. Tapos, kunwari, naghahanap ka pa ng client. So, bukod sa akin, hindi pwede si Ma'am Shi. So, maghahanap ako. Kung gusto mo related pa rin, hanap ka ng ibang content creator. Kasi ang daming content creator. Ang daming coach. Pwedeng kung gusto mo naman ay foreigner. Kasi eto, Pilipino. Pilipino lang usapan natin. So, hindi mo kailangan mag-English sa akin. Kunwari, pupunta ka naman din sa mga Facebook community. Opo. Kung saan, merong mga posibleng target client mo. So, kung kunwari, ang target mo, content creator, hindi naman mahalaga kung yan ba itungkol sa real estate o humanap ka na lang. Pero kung may kinalaman sa real estate, humanap ka doon sa loob ng community, mag-join ka, tapos tingnan mo kung ano yung mga problema doon. Di ba sa mga community, nagpo-post minsan yan ng,
I need help with this, ganito, ganyan. English, Yes di po, ba? na ano ka pa po. Ano ang ginagawa ng iba? Either, oh, I can help you, or pwede ka magsabi na, yung magko-comment ka doon, Apo. na yung kailangan mag-stand out ka. Hey, hey, ano ba pangalan client? Hey, Rudy, said that you have concerns with your Clavio for your emails. Actually, I learned ganito, ganyan. Tapos siya magbibigay ka ng konting insight or tulong. Tapos, if you need more help, you can just send me a message directly. Apo. Tapos, i-ready mo lang din yung mga portfolio mo. So, ganun ang pagka-client. Ito lang talaga, Ma'am Shi, kailangan mo talaga magtiyaga. Kasi, oo, alam mo na yung sagot, pero hindi yan parang overnight. Kasi bibuild mo Apo. rin yung confidence mo dyan. But I'm sure kapag nagagawa mo na to, natural mo na siyang magagawa, yung parang easy na lang din sa'yo mag-apply, makaka-attract ka talaga. Ang goal natin is maka-attract, hindi mag-apply, makaka-attract. Kasi para maka-attract ang isang bulaklak, ano ba ang meron siya? Para maka-attract siya ng mga bubuyog. At mabango. Oo, 'di ba? Kailangan meron siyang pollens ba 'yon, mga ganyan. Apo. Paano tayo magiging mabango? Hindi yung ligo ha. Ano ba ang pwede Literal na nating mabango. gawin? Oo, para Opo. maka-attract tayo ng mga bubuyog. Ng mga Opo. client. Ano ang pwede mong gawin, Ma'am si Joby? Para sa akin yun nga po, siguro nalinawan naman po ako sa sinabi mo, Ma'am Shi, sobra na ang laking tulong po. Ano Kasi nga anong malinaw? Sige, para ang malinaw po sa akin, kailangan kung maghahanap ka, hanapin mo yung i-target mo kung ano yung problema, then saka mo pag-aralan siya. Kasi ang hirap po na taliwas naman po yung inaano ko. Kumbaga, may skills naman po talaga kasi hindi mo naman mawawala po talaga yun. Yes, Yung yes. kailangan talaga. Mm. Kasi parang yun yung pinaka bunga o hinahanap yung pangangailangan. Ano po, Ma'am Oo. Shi? Oo, Ayun. ayun pa nabanggit mo, sabi mo may mga skills ka naman. Kasi minsan nag-a-apply tayo, kunwari binanggit diyan virtual assistant and they need assistance with email marketing, social media, calendar management, appointment setting. Tapos sa lahat ng binanggit, ang meron ka lang data entry. Opo. So, anong kailangan mong gawin? Siyempre, Ma'am Shi, adjust ka doon. Ma'am Shi, honestly, nag-ano ko ng appointment setting. Mm. Parang, yun nga po, hindi ako nagtiwala kasi para siyang scam. Okay. So, Yun, kaya parang medyo provide ka, no? ano nga po ako doon. Kasi sabi ko, bakit ganun? Parang, kumbaga as newbie nga po, parang siyempre pinag-isipan ko po, bakit appointment setting pero kasama siya sa VA, pero yun nga po, iba yung hindi siya legit. Okay. So, ingat Yun. tayo sa legit. Basta Yes po. anything na magbabayad ka, kahit sa huli pa niya babanggitin, di ba, minsan, pagagawa sa'yo, ganyan, sabihin, may sweldo ka na, tas sa huli, bigla kang sisingilin, kahit $1 man yan, wag mo Ma'am, 3 times yun. Kaya nakita ko yung pag-view ko agad dun sa waiting daw kasi may presentation. Pagkita ko po agad dun sa sa presenter, ay, yun ulit. Ay, parang familiar na po sa akin yung magsasalita, magpe-present. Ay, sabi ko, alam ko na po. Kaya parang, kumbaga nadadala na rin po kasi parang, syempre, kailangan ko ng work, pero ganun. So, sana wag na madagdagan pa, okay? At least aware ka na ngayon. Ganun talaga, madalas na dadapa muna tayo para malalaman natin paano tayo babangon, di ba? So, hayaan mo na, parang charge it to experience. Yes nga po. Okay. Meron ako idadagdag din, Ma'am Shi. Kasi, aalamin yung client, okay na tayo, may idea ka na sa strategy, kung paano maghahanap at mag-a-attract, may idea ka na. Ngayon, sabi mo kasi may baby ka na 1-year-old. Yes po. So, as a home base ma'am, isa yan sa magiging challenge mo din. Kasi nung nag-freelance ako before, tapos baby pa yung anak ko noon, kinailangan ko talagang dumiskarte para makakatrabaho pa rin ako. Ngayon, ang sinasabi ko is, kailangan malaman mo din, paano ba yung setup nyo sa bahay? Diba? Siya ba ay lagi nagpapakarga? Tapos, lagi ka bang puyat? Ganyan. Ilang oras ba ang kaya mong ilaan talaga sa trabaho? Kaya ba mag full-time or 2 hours lang per day? Maging makatotohanan ha. Kailangan yung totoo. Maingay ba sa paligid mo? Kung mahihirapan ka sa schedule. Kasi madalas pagka VA, ang hinahanap ngayon, depende sa client, is panggabi. Graveyard po. Oo, meron ganun. Pero meron ding daytime. Meron ding daytime like yung mga Australian client. So,
Ang gusto kong iparating sa'yo is kailangan alam mo rin muna sa sarili mo yung meron kang setup. At saka kung magiging ano mo, kung ang kaya mo lang talaga ay part-time kasi sa umaga, kunwari is gawaing bahay ka muna, tapos habang tulog ang anak mo sa hapon, yung ang kaya mo lang kamong tanggapin is flexible schedule kasi hindi ko kayang umupo lagi dahil lagi ako Opo. kailangan ng anak ko. 'Di ba? Kasi Opo. meron ding kinalaman yung mga ganyan. Kaya hindi tayo nakakakuha din ng client dahil alam ni Lord kung anong kailangan mo at para sa'yo. Mahirap Opo. ipilit yung isang bagay na hindi nga yan yung plano niya for you eh. Yes So baka po. maaari din na kaya ka walang client kasi nakikita niyan, ikaw mismo struggle ka sa schedule mo. Tapos gusto mo pa full time. Eh di baka mamaya pati yung Opo. anak mo papabayaan mo na. Eh, gusto mo nga kamo is maalagaan ang pamilya mo. Yes po, Ano kahit nandito ang sa bahay. matutunan i-balance, di ba? Yes po. So, yun muna yung alamin mo bago ka pa maghanap ng mga target client. Paano ang magiging setup ko kung magkaka-client na ako? Okay, na Opo. kailangan mo man na merong kasama dyan sa bahay para habang nagtatrabaho ka na, merong kang katuwang, lalo na kung full-time ang makuha mo, at least naka-ready ka na. Kaya ako noon, ang ginagawa ko is, nung nag-start kami, nung nasa apartment kami, wala kaming ganong gamit sa bahay. Tapos naglalagay ako dyan ng kama sa baba, yung ano lang sa flooring, para tapos nakaharang lang yung ibang mga, para pag gumapang yung anak ko, alam ko Kita nandun lang siya. Kita lang siya. Opo. Tapos naglagay din ako ng duyan. Yung kahoy, yung yantok, yung may, Yan po po, opo. oo, tapos may tali yon. So nakakonekta yun sa paa ko o kaya sa kamay ko para habang nagki-keyboard ako, pwede kong galaw-galawin yung ano sa tabi ko. Yung Sa duyan, diskarte. opo. Yun. So yun pa Opo. lang, pwede mo nang paghandaan. Nagbe-breastfeed ka ba, Mamshi? Hindi na po. Hindi na. So ang mag-aano na lang yan is feeding bottle, ganyan. So lahat ng Hindi mga na rin po siya nababate. hindi na rin. Hindi na din po. Ang aga palang bumidasa. Opo. Umayaw na po talaga siya. Nagmadali na din po siya. Okay. So at least yun, eliminate na yon. So kumbaga Opo. yung lahat lang ng mga kakailangan mo. Pag may trabaho na ako, eto para madali lang. Kasi dalawa lang kayo ni baby dun eh. So, Opo. yun, pagpaplanuhan mo na lang din yun para aware ka. Okay, so kailangan ang mga a-applyan kong trabaho or yung mga clients na tutulungan ko ay hindi sila masyadong, yung parang kasi meron yung iba gusto tahimik yung lugar, di ba? Opo. Pag may kinalaman sa call. So kapag merong mga kinalaman sa calls at hindi ako komportable, yung lugar ko maingay, hindi rin yun a-applyan. O, yun pa lang mag-aano ka na rin, magno-notes ka na rin. Kasi ako sa client sinasabi ko, we can take calls pag meetings, pero kung mga appointment setting, hindi po ako pwede kasi maingay po, marami silang marinig na tilaok ng manok dito, aso, ganyan. Ayoko naman makasira sa business nila. So, ibig sabihin, nag-checklist ako ng mga pwede kong i-offer at hindi ko pwedeng i-offer. Ano yung mga kaya ko at hindi ko kaya. At ano din yung kung ano yung setup mo sa bahay. Kasama yung anak mo. So, laging kasama yung anak mo. Lagi mong tandaan, dalawa kayo. Okay? Oo nga po eh. Lagi siyang kasama. Lalo kung puyat ka sa daytime, paano setup mo? O hindi ka Opo. matutulog kasi mag-aalaga ka. So, alam mo, ano, Ma'am Shi, sa totoo lang, kaya ako naisip din mag-work from home kasi medyo behave naman talaga siya, daddy's Okay. girl. Kaya, Okay. opo, kaya sabi ko, ay, kaysa naman nakatambay lang din ako, gusto ko din tumulong ng, siyempre, sa pangangailangan po namin. Sa pangangailangan ng din po sa, halimbawa, yan nga po, pangangailangan namin or tulungan ko yung husband ko. Kasi nahihiya naman na po ako. kasi hindi lang, kumbaga parang nagka-work po ako ng 6 years, parang inaano po ng katawan ko na, ay, kailangan ko mag-work. Kasi nakikita ko naman po yung struggle din sa, ngayon po talaga, kailangan. So, kumbaga gusto mong tulungan si husband sa po mga na- expenses nyo rin sa bahay. Yes po, opo. Money. Tsaka gusto ko rin naman po as mag-switch talaga po kasi nga, yun nga po as HR, sa HR po kasi medyo masaya naman, kaya lang po syempre, maiba naman po. Meron ka naman ding pwedeng pagsimulan. May mga mahuhugot ka. Eto ha, hindi dahil may course ako ha. So, pwedeng sa iba, ang sinasabi ko,
kung sa tingin mo makakatulong na mag-take ka ng course and maghanap ka ng mentor or coach para mas mag-guide ka at mas mapabilis yung proseso mo, for me Opo. gawin mo ha. Kasi nung Opo. panahon ko walang ganun eh. Pero ngayon, ano na rin ako, nagtuturo na rin ako, tas ako mismo nagte-take na rin ako ng course ng ibang mga mentors na alam kong mas nauna sa akin o mas nakakaalam nung ganun. Paghandaan mo, pero wag ka magdalawang isip na humingi ng tulong. Yun nga, Ma'am Shi, Okay? kaya din ako talaga nag-ano talaga, pasalamat po nakausap ko po kayo. Kasi yun din talaga yung struggle ko sa ngayon. Dahil sa dami nga po na ano ko ng free webinar, nag-free webinar po ako kasi gusto ko talaga siyang matutunan. Nakikita po kasi ako mga scam, magbabayad ka muna. Mm. Willing naman po ako, talagang gusto ko pong may mentor kasi ang hirap pong mga pasadilim. Ang pinapangamba ko lang po talaga, magbabayad ako tapos sa last, wala. Kumbaga, yun nga po, ang daming nagko-comment, nakikita ko, wala naman akong natututunan. Kumbaga, hindi po nagiging komportable sa akin na, ay, nag-ano ko dyan, pero wala namang natutunan, parang gano'n. Natakot po ako doon. Okay, okay. Gets ko yung pinaghuhugutan mo. Kung maghahanap ka ng mentor and coach, ang ma-advise ko sa'yo is i-research mo yung mismong mentor. Hanapin mo siya sa Facebook or sa ganyan. Alamin mo, yung parang mag-legit check. Opo, Diba? opo. Parang client, nag-legit check tayo, di ba? Ganun din Opo. ang gawin mo dito sa mentor na to. Tapos yung course nun. Yung iba nga kinokontak, kunwari sa akin ha, yung iba yung mga students ko, kinokontak ng mga ng mga interesado. So inaalam nila yung totoo. Opo. Totoo bang ano yung course ni Ma'am Shi? May natutunan ba kayo? Sila mismo. Sabi ko Opo, nga, opo. ini-encourage ko talaga, guys, kontakin niyo yung mga naging estudyante ko para nang hindi ko alam. Tapos kayo na ba alam, doon yung malalaman. Hindi naman Opo. ako magkakaroon ng hanggang batch 12 kung ako'y scammer, di ba? At Opo. saka kung walang nagiging result sa kanila. Opo, Okay, opo. ngayon dun sa part naman na sabi na baka wala silang natutunan. Una, hindi porket walang natutunan ay fault na agad ng mentor or ng coach or ng Opo, opo. course, 'di ba? Baka mamaya siya mismo umasa lang siya na pagka nag-take ako ng course meron na ako pero hindi naman pala nanonood. Hindi naman pala nagpa-practice. Hindi naman pala nagte-take action. Nag-ano lang, para nagbayad lang para sa certificate. 'Di ba? So, maaaring ganon. O pwede naman na sa sobrang kainteresan niya, inaral niya talaga, pero hindi lang talaga match sa kanya yung course. Opo, Nag-take opo. lang siya just because nag-take siya ng course, pero nalaman niya sa sarili niya, hindi pala ito para sa kanya. Kunwari, social media yan. Kasi sabi, pag social media, in demand yan dahil di naman nawawala trabaho. So, magte-take Opo. ako ng social media course para doon. Tapos malalaman mo, habang nagte-take ka ng course, hindi mo naman pala bet yun. Ang gusto mo Mm. pala ay video editing. Yung mga ganon. So, Opo. maraming reason kung bakit wala silang natututunan. Hindi yung course ay, hindi nagmamatch yung course na yun sa kanya. Sa maraming Opo. dahilan. Okay? So, sinasabi ko yan in general dahil ako, course creator na rin ako. Opo, Kaya nga opo. bago ko nagpapa-enroll sa course ko, I made sure kausap ko muna, nakausap ko personal yung tao. Opo. Ganon. So, dun pa lang, malalaman mo, fake ba ako? Pangalawa, kasi hindi ako basta nagpapa-enroll. Lalo Opo. na pag sinabing yung Mac VIP. Talagang ini-screen ko muna para malaman ko, baka mamaya course holder lang ikaw at sasama mo lang yung course ko sa'yo tapos hindi mo naman pala sure kung talagang gusto mo to. Opo. Magagastusan ka na, baka mamaya ano ka lang din sa akin na, oh, hindi naman ano yung course ni Ma'am Shi. Gusto ko Opo, gets ko, Ma'am malinaw. Shi. Opo, Di opo. ba? Kaya nag-uusap pa kami. Tapos pag okay ka na, pag nakapasa ka doon sa screening ko, tsaka pa lang kita pag-i-enrollin. Opo. So, hindi ko alam kung ganun din ang approach ng iba. Pero sa akin, ganun. So, yun Opo, nga, opo. pwede mong i-research yung mentor, yung course niya, kung kinakailangan ka mag-consult ka sa mga naging students niya. Ganyan. Ikaw mismo mag-imbestiga. Huwag kang magiging one-sided na because sinabi ng student na ganun siya. Maraming Opo, reason. opo. Okay? Opo. Yun. Yun. Tapos, alamin mo muna sa sarili mo, habang nag-aaral ka, kung ito bang, parang ano yung mga lessons or takeaways or learnings na makukuha ko dun sa course. Hindi man yung mismong lesson ang nagustuhan ko, pero ano yung mapupulot ko sa mga binahagi nung coach dito. Opo. Kasi, technically, hindi mo matatandaan lahat-lahat. Di ba? Hindi naman Yes po. from video 1 to video 10 ay natandaan mo lahat. Agad-agad ano Di po. ba? So, Opo. ano yung mapapakinabangan mo na pwede mo may apply sa ngayon sa Opo. mga needs ko at kung paano ako makakatulong sa iba.
Iyon, kailangan mong tulungan ang sarili mo. Huwag kayong magiging dependent lang. Oo, nagbabayad kayo para sa course. Pero hindi ko sinasuggest na maging dependent lang kayo sa learnings doon. Dahil kakailanganin nyo talaga ding kumuha ng ibang resources sa labas. Opo. At yung mga pag tagni-tagniin nyo and tignan nyo kung paano nyo siya mapapakinabangan sa sarili nyo. Yan. Opo. Thank you, Ma'am Shiha. Kasi, yun nga po. Kasi struggle ko po talaga ngayon. Kasi talagang ang nangingibabaw sa isip ko is, ay, experience. Wala nga akong experience. Yes. Parang ganon. Kaya we can create our Opo. own experience, Ma'am Shi. Ganun din ang Opo. sinasabi ko sa mga students ko. Kaya sa mga live coaching namin, talagang inaano namin, parang pinapractice sila at pine-prepare sila to build their confidence, ganyan, nang sila. So, pag nag-apply sila sa Opo. client, wala silang experience naman talaga sa client, di ba? Opo. Pero Opo. they were able to create their own experience para pagdating sa client, they know how to help. Opo. Yan, okay. Ayun. Eh, ganyan ba, Ma'am Shi? Ano yung naiisip mong pagpractice na or gawin? Paano uli magsisimula? May na mga naiisip ka na ba? Kasi Ma'am Shi, meron talagang hindi umaalis sa isip ko yung SMM, mga ganon. Interesado ka doon. Opo, kasi as in pag po ako parang lagi siyang umaano sa ano ko sa isinesearch ko siya kung ano siya. Kumbaga Okay, parang okay. nagugustuhan ko siya yung SMM. Mm-mm. At saka po yung sa inyo, Ma'am. Alin? Yung MA, Opo, yung sa ano po yun, marketing sa marketing automation. automation po, opo. Parang yung dalawa po yung choices ko po. Kasi parang, sabi ko parang challenging. Kasi mas gusto ko yung challenging. Pero matututunan ko siya. Kasi as in, gusto ko po talaga matuto eh. Okay. So, sabi mo Opo. SMM. So, dalawa yon, social media management and social media marketing. Opo. Okay, so kumbaga pwede mo i-breakdown yon, ano yung mga pwede mong pag-aralan doon. Pero what I would suggest is mag-focus ka muna sa isa. Kasi sabi nga, ito, nakalagay sa wall ko, where your focus goes, your energy flows. Wow. Okay? Opo. Mahirap kasi pag dalawa yung gusto mong i-master. Para ka nang uhuli ng Opo. dalawang rabbit. Hindi mo makukuha na mahuli ng sabay. So, kailangan mo muna pumili ng isa. Ngayon, Apo. pumili ka dun sa tingin mo mas doable na for you at mas interesado ka. Okay? Apo. Hindi ko alam. Hindi ko isasuggest yung akin. Bahala ka. Apo, Ngayon, apo. pagka nakapili ka na, lagay mo na ngayon yan sa, gumawa ka ng notebook, magkaroon ka ng separate notebook, ayan, ganyan. Tapos, itrack mo. Ano na yung mga Apo. sisimulan mong pag-aralan? Ano ba yung, kunwari, sa marketing automation? Kung sa libre ka man or sa course ka, ano yung mga pwede mong aralin dyan na nasa, sa YouTube ko, sa channel ko, may libre. Tignan mo Apo. muna, may libre akong webinar doon. May tutorials ako. Sinasabi ko rin sa mga nag-enroll, panoorin mo muna. Pag Apo. nakita mo doon yung mga interest mo at sa tingin mo kailangan mo pa ng tulong, that's the time you take a course. Apo. Okay, ganon. Okay. Apo. Tapos, ganon din naman i-apply mo. Pag okay ka na doon, sa tingin mo, hindi mo na kailangan, move ka na sa isa. Or bago ka mag-move pala, i-apply mo muna. Apo. Apo. I-apply mo muna. Ilagay mo muna sa profile mo, mag-portfolio ka, and then apply. Apo. Apply agad. Okay? Ay, Ma'am Shi, pwede magtanong? Hindi. Dito na rin naman eh. Sige lang. Sa Upwork, sa ano ng Upwork, kasi sa ano kasi yung nakita ko sa'yo sa Upwork, yung po bang sa cover letter at saka doon sa profile, magkaiba po ba yun? Magkaiba yun. Magkaiba. Ang cover letter, kumbaga, di ba, ang sinasabi yung ba yung profile parang description? Kasi nagawa ko na po kasi yung cover letter. Okay na po ako doon. Tapos may hinihingi pa siyang profile. Yung cover letter, Apo. ito yung nagsisilbing sulat mo o mensahe mo na gusto mong ipaabot sa mga client o sa companies na plan mo. Kaya nga kailangan personalize and customize, di ba? Profile ba yun? Ma'am, siya yung nasa ilalim ng cover letter dun sa Upwork. Profile ba yun? Patingin, Ano ba yung- meron ka ba? Meron naman po akong, kumbaga, cover letter na, Ma'am, ito pala, sorry. Portfolio. Alam mo, Hindi ano pa- yung kasi may portfolio? Sorry po. Alam mo na yung portfolio? Alam ko na po yung profile. Yung portfolio, Ma'am Shi, ang hindi ko kasi may pinapa-attach na portfolio. Di ba may cover letter, tapos may portfolio. Doon po ako na kung
Yung mga natapos ko na pong projects po ba yun? Ayan. Kaya pala kanina, banggit ng portfolio parang hindi mo, ano sinabi Opo! mo na sa akin na hindi mo alam yun. Ikaw talaga, Opo nga yung po. Ang nasa isip ko, portfolio. Ma'am Shi, sorry, profile. Oo. Alam ko na po yung profile. Opo, sorry po. Okay lang yan, Ma'am Shi. Ang portfolio, hindi lang to yung mga natapos mong project. Pwede Apo. rin yung kung ano yung mga pinapractice mo ngayon. Like yung, Opo. meron akong tutorial niyan eh. Di ba yung, kunwari, Opo, pinagawa ko opo. yung mga, di ba meron ako nung Mac beginner na webinar and workshop. Nito lang, Opo. di ba? So may recording ako noon. Doon, yung mga estudyante ko nung oras na yon, pinapag-practice ko din. Pinapagawa ko sila ng samples nila. Kunwari, pinagawa ko ng email. Sa email, pinag-design ko sila ng ano itsura ng happy birthday email o kaya may promo. Para kung Opo, ano yung opo. nagawa nila, pwede nilang picturean, ipunin sa Canva. Tapos, lagyan ng watermark, and then, kolektahin sa portfolio section sa profile nila. Opo. So, pwede kang gumawa ng samples ngayon. Kahit hindi pa siya yung parang past project mo. Eh, paano kung wala kang nga naging client, di ba? Opo, yun nga Ano po. ngayon? Pwede kang Opo. mag-create ngayon ng samples mo. Based dun Opo. sa, okay, nag-create akong free trial. Mag-create ako, dahil may free trial na ako sa, let's say, sa MailChimp. MailChimp, alam mo yung MailChimp? Narinig ko sa channel mo, Ma'am Shi. Oo, yun yung email Opo. platform kung saan Opo. nagpapadala mga emails. So, sa MailChimp, pwede kang gumawa ng libreng landing page. So, Opo. kunwari, yung libreng landing page, ita-take advantage mo para makapaggawa ka ng sarili mong landing page na pwede mong gamitin para sa portfolio mo. Opo. Gets? Gets ko na, Ma'am Shi. Okay, so Thank ganun you. din, kunwari, sa Opo. social media. Dahil social media marketing or social media management ang gusto mo, syempre, ano ba ang kailangan ng isang social media manager or marketer? Ano ang portfolio na dapat meron siya? Opo. Hindi, tinatanong kita. Ano ang sa tingin mo? Ano ang sa tingin mo dapat meron siya? Tingin ko kasi minsan nasa search ko, dapat marunong kang kumbaga, yung, Ano? yung Pressure! pressure. Yung pa lang po yun, ha? Sari-sari na po kasi, nag-aaral po ako nag-search ako SMM para naghahalo-halo sa isip ko. Focus. Parang sa community namin, mas gusto ko yung talaga nag-open up sila, yung Opo. sila kung saan sila nag-struggles kasi doon namin sila mas matutulungan. So hopefully makahanap ka ng ganong community. Okay. Yes, ma'am. Tsaka kung ano man yung gusto mong maging skill or trabaho na i-offer sa mga clients, manap ka talaga ng community and or someone na makaka-guide sa iyo para doon. Opo. Okay.